Sa bawat pagtulog ng lalaki, gusto niya na ang pagitan ng mga paa ng babae ay may 10 centimeters. Ito ang basehan niya sa pagpili ng asawa, pero sa 2,500 na bawat, walang isang makagawa. Akala niya buong buhay na siyang mag-isa, pero biglang may napadaan na babae. Napatingin siya ay naakit ng babae. Alam niyang may kwento silang dalawa, pero di niya alam kung gaano ka-intense ang kwentong mangyayari. Para makilala ang babae, sinadya niyang matapunan ito ng kape. Halatang bad mood ang babae, dahil nag-away sila kanina ng nobyo. Mas lumala pa ang emosyon. Nag-complain pa sa kaibigan na puro mga tanga ang mga lalaki. Pero kanina ay sinadya naman ito ni Matt, kaya may dahilan na siya na magkita sila muli. Sinundan niya kung saan siya nakatira, pati ang kafe kung saan araw-araw pinupuntahan. Nang matapos bumili ng kape, nilapitan niya ang babae, tinapon ang kape sa sarili. Sinabing bumabawi siya nung nakaraan. Di pa nakapagsalita ang babae. Umalis naman na si Matt. Natulala ang babae, napatingin na lang sa kanya. Inakala na may problema sa pag-iisip, pero alam naman ni Matt na nakuha na niya ang atensyon nito. Siya ay natuwa. Kinabukasan, sila ay nagkasalubong ulit. Nagpakilala na siya. Sinabi na din na sa 0.29 lang siya nakatira. Nalaman na Bebe ang pangalan ng babae. Ang mga gusali nila ay magkatabi lang. Nagpanggap naman si Matt na nagulat. Sa sandaling ito, sigurado si Matt na di siya nito nakilala. Simula nung araw na sinundan niya ito, nalaman na dahil wala siyang sapat na pera, di niya nabili ang vase na gusto. Kaya binili naman niya ito. Daladala niya ito at dumaan sa babae. Nagulat si Bebe. Sinabi na bakit hinahawakan niya lang ng ganon. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Nagpanggap si Matt na walang alam. Sinabing binigyan lang ng kaibigan. Para siyang nasaktan. Sinabi niya na gusto ito ng ina, pero di niya kayang bilhin. Sabi ni Matt na ibibigay niya na lang ito. Tumanggi naman siya, dahil namayapa na ang ina. Wala nang silbi ang vase sa kanya. Pero di naman mapakali si Matt. Nang lumabas si Bebe, iniwan niya ang vase sa pinto nito. Nag-iwan pa ng note. Pag-uwi ni Bebe, natuwa naman siya. Pinuntahan niya ito saka nagpasalamat. Inimbitahan siya ni Matt na pumasok. Ito ang unang beses na sila ay nagkwentuhan ng matagal. Nagulat si Bebe na marami silang parehong katangian. Simula noon, kahit nasa pag-travel o pagkatapos ng trabaho ay magkikita. Kahit na sila ay nagiging malapit, may nararamdaman naman si Bebe sa kanya. Para sa iba, ang kanilang kilos ay parang sobra pa sa magkasintahan. Pero hindi naman ganon kadali, dahil di pa pala hiwalay si Bebe sa nobyo. Hanggang isang umaga, nakatanggap siya ng liham. Di siya makapaniwala sa nakitang larawan. Makikita sa larawan ang nakulong na nobyo. Noon ay may kasamang ibang babae. Napagtanto na siya ay niloko. Siya ay nanlumo. Nung nakaraan pala, dahil sa utang ay nakulong ang nobyo. Noong una, di siya naniwala. Kumuha pa ng magaling na abogado. Pero sa huli ay nasentensyahan ng 2 taon sa kulungan. Gusto niyang hintayin ito paglabas. Pero sa mga larawang ito, halatang siya ay naloko. Nagkamali siya. Habang siya ay nasasaktan, biglang nag-text si Matt na magkita. Di naman niya ito pinansin. Naghintay si Matt ng reply. Tinawagan niya ito, pero di niya sinagot. Di ito matanggap ni Matt. Sa mundo niya, lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Dapat lahat ay sangsunod sa kanya. Kahit na phone lang, dapat nasa eksaktong lugar. Inaatake siya ng sakit pag di nakukuha ang gusto. Umiiba ang paghinga, tumataas ang presyon. Di ito ang unang beses na nangyari. Pero ngayon ay kinontrol niya ang sarili. Siguradong magre-reply naman si Bebe. Si Bebe naman ay nagsusulat ng liham sa nobyo. Pero liham para makipaghiwalay. Nang mabasa ito ng nobyo, sobrang nasaktan. Pero wala siyang magawa. Kung di sana nangyari ang nakaraan, di sila aabot ni Bebe sa ganito. Yun pala ang kumpanya niya. At ang kumpaya ni Matt ay sa isang gusali lang. Sinundo siya ni Bebe matapos ang trabaho. Pero ang eksenang ito, ay nakita ni Matt. Ito talaga ang unang beses na nakita niya si Bebe. Siya ay nagka-interes. Nung una, alam ni Matt na wag nang ituloy. Dahil may nobyo na. Pero di siya mapakali. Kaya pumunta siya sa kumpanya nito. At hinanap ang lalaki. Nalaman niya na siya ay isang accountant. Mula sa pangalan, hinanap ang social media niya. Nakita rin ang account ng babae. Napatingin sa magandang dilag. Nagpasya siyang kukunin niya. Gagawin niya ang lahat para maghiwalay sila. Pumasok siya sa opisina ng lalaki. Nakahanap nga siya ng ebidensya laban sa lalaki. Sinundan niya ito. Nalaman na nagbebenta ng illegal. Kinuna niya ng larawan. Pero ang lahat ng ito ay nalaman din ng lalaki. Habang pinapanood niya si Bebe, agad siyang tinanong ng nobyo, "Sino ka ba? Alam kong pumunta ka sa opisina ko. Anong gusto mo sa akin?" Pero matagal na pala siyang hinihintay ni Matt. Nilabas niya ang ebidensya. Nag-iwan pa ng numero. "Magkikita pa tayo sa susunod." Nakatanggap na ng imbitasyon ang lalaki. Pero matagal siyang naghintay. Hanggang sa isang babae ang nadapa at nasalo niya. Tinulungan niya lang ito. Pero sinadyang kunan ni Matt. Ang mga larawang ito ang alas niya. Para madismaya si Bebe pag makita niya ito. Pero di pa ito sapat.
Pinuntahan niya ang lalaki at sinabing, ibigay ang pera sa kanya, para di niya ilantad ang sekreto. Di naman alam ng lalaki, kung anong mangyayari sa susunod. Nagdala si Matt ng bakal, at isang basag na bote. Pagdating ng lalaki, sinadya niyang galitin ito. Di naman nakapigil ang lalaki at sinaktan siya. Natuwa naman si Matt, dahil nahulog ito sa patibong niya. Pag-alis ng lalaki, agad siyang tumawag ng pulis, at saka pinakulong. Nasentensyahan pa ng 2 taon. Sa ginawa ni Matt, hindi talaga makapaniwala ang lalaki. Pero sino nga ba ang pipiliin ni Baybay? Hindi makatulog si Matt. Nag-doorbell siya sa pinto ni Baybay, pero walang sumagot. Pero pag-uwi niya, may nag-doorbell. Pagbukas ay si Baybay. Di siya nagsalita, agad siyang niyakap. Nakaramdam si Matt ng tuwa, kahit malala ang ginawa, pero nakuha na niya ang babae. Masaya naman si Baybay sa bagong pag-ibig. Pero ang kanilang relasyon, magiging masaya ba?